Kilala niyo ba si Karl Marx? Siya ay isang German philosopher noong 19th century at siya ay nakilala rin bilang economist, political theorist, historian, sociologist, journalist, and revolutionary socialist. Narinig niyo na ba ang left or young Hegelians? Ang mga young or left Hegelian ay isang pangkat ng mga philosopher at intelektual na naapektuhan ng mga ideya ni George Wilhelm Friedrich Hegel. So si Karl Marx ay isa sa mga miyembro ng pangkat na ito noong siya ay nasa kanyang kabataan pa. Ang mga young Hegelian ay nagtangka na suriin at baguhin ang mga konsepto ni Hegel upang magbigay linaw ito sa mga issue sa lipunan at relihiyon. Sa panahon na iyon, nakilala si Marx bilang isang aktibong kalahok sa mga talakayan at kritisismo laban sa nakagawiang mga ideya ng lipunan at relihiyon. Si Hegel kasi ay naniniwala sa konsepto ng dialectical idealism, kung saan ang kasaysayan ng lipunan ay tinatanglawan ng isang proseso ng labanan ng mga ideya at konsepto. Sa kabilang dako, si Marx ay nagtaguyod ng dialectical materialism na nagpapahalaga sa epekto ng mga material na kondisyon at mga pangyayari sa lipunan sa pag-unlad ng kasaysayan. Sa paniniwala ni Hegel, ang pag-unlad ng lipunan ay isinasagawa sa pamamagitan ng pag-usbong at pagbagsak ng mga ideya, samantalang para kay Marx, ang pag-unlad ay nauugat sa mga tunay na kondisyon ng buhay ng mga tao at sa kanilang pakikibaka para sa makatarunang lipunan. Dito na mapapasok ang konsepto ng false consciousness at alienation at ito ay nakakonekta sa young Hegelians sa kanilang pagsusuri sa lipunan. Ang false consciousness ay nagpapakita ng maling pag-unawa ng mga tao sa kanilang tunay na kalagayan sa lipunan, samantalang ang alienation ay ang pakiramdam ng pagkawala ng koneksyon at pagkawalang kilos ng mga tao sa sariling pagkatao at trabaho. Sa panahon ng mga young Hegelian, pinuna ni Marx ang mga ideya at kaisipan na nagtutulak ng false consciousness at alienation, at sa halip ay itinaguyod ang kamalayan at pagkakaisa sa pagharap ng mga suliranin ng lipunan. Dito na mapapasok ang konsepto ng false consciousness at alienation at ito ay nakakonekta sa young Hegelians sa kanilang pagsusuri sa lipunan. Ang false consciousness ay nagpapakita ng maling pag-unawa ng mga tao sa kanilang tunay na kalagayan sa lipunan, samantalang ang alienation ay ang pakiramdam ng pagkawala ng koneksyon at pagkawalang kilos ng mga tao sa sariling pagkatao at trabaho. Sa panahon ng mga young Hegelian, pinuna ni Marx ang mga ideya at kaisipan na nagtutulak ng false consciousness at alienation, at sa halip ay itinaguyod ang kamalayan at pagkakaisa sa pagharap ng mga suliranin ng lipunan. Dito na mapapasok ang konsepto ng false consciousness at alienation at ito ay nakakonekta sa young Hegelians sa kanilang pagsusuri sa lipunan. Ang false consciousness ay nagpapakita ng maling pag-unawa ng mga tao sa kanilang tunay na kalagayan sa lipunan, samantalang ang alienation ay ang pakiramdam ng pagkawala ng koneksyon at pagkawalang kilos ng mga tao sa sariling pagkatao at trabaho. Sa panahon ng mga young Hegelian, pinuna ni Marx ang mga ideya at kaisipan na nagtutulak ng false consciousness at alienation, at sa halip ay itinaguyod ang kamalayan at pagkakaisa sa pagharap ng mga suliranin ng lipunan. Marx's theories were influential in the development of socialism, which requires shared ownership by workers of the means of production. The need to make inequalities appear natural and inevitable to those who suffer the deprivation and oppression they entail. Marahil hindi lahat na nakikita natin sa media ay tama at totoo. Nawawala ang karapatan ng karamihan dahil sa mga taong abusado. Upper class is known as the economic group with the greatest wealth and power in society. At some point, a powerful wealth and privilege of a dominant class, according to Marx, it controls not only material production but also the production of ideas, thus establishes a particular cultural style and the dominant political doctrine and its control over society and consolidated in a particular type of political system. Murdoch and Golding are critical of those approaches, such as Frankfurt School or semiology. In terms of semiology, these approaches neglect the tradition, which has an economic relationship in popular culture. It analyzes cultural forms, hence it fails to carry out concrete historical analysis of the economic production of culture. Adorno thought he could study American popular culture
music just by looking at the song and records, but he didn't think about how the music industry actually works. In sociology, the ruling class of a society is the social class who set and decide the political and economic agenda of society. However, even if the ownership and control of the mass may vary through a relatively small group of powerful economic and financial interests, this finding by Marx supports the ruling class ideas mode. Murdoch and Golding supports Marx's ruling class model. However, they are particular with Marxist and radical theory. Public sector broadcasting, that is represented by the BBC, public service, not private profit, is said to determine what gets produced. Example is which is supposed to provide a media culture which enlightens and educates as well as entertains, because this service is funded primarily by a license fee and not by the prices its products can command on the market. It is not obviously subject to capitalist pressures. This public service ang patunay na mayroon pang media culture who produce original content that is not funded by any amount of money from the ruling class. Ang BBC ay dapat na mahikayat at mapanatili pa ang gobyerno na ipagpatuloy ang pamamaraan ng public service. Dapat nila ipakita na mahusay ang nalumaganap at patunayan ito at makatulong sa ekonomiya sa pagkakaroon ng malaking kita at hindi nasasayang anumang perang ginamit dito. Importante rin na nagbibigay sila ng serbisyong tinatangkilik ng mga manonood at magkaroon ng malaking interes para sa commercial, television, and radio. Ayon kay Murdoch and Golding, ito ay makakatulong upang maintindihan ang importansya ng proseso ng kultura batay sa uri at konteksto ng ekonomiya. Political economy perspective sees the mass media conveying dominant values and assumptions which derive from serve and interest of the ruling class, and which reproduce the prevailing structure of class power. Political economy wants to study media organization as institution which mediate between the economic structures of the media and the cultural output, but finds it difficult to square this with its claim that what they do is highly restricted by the need of produce and disseminate ruling class ideas. I hope you learned something from our replays for today. In the next episodes, we will learn more about Karl Marx and Althusser's theory of ideology. Thank you for watching.